nagdadry po siya, simula po ng baby siya, para po siya nagbibitak-bitak. Ano po ang dapat pong gawin? Alin po yung nagbibitak-bitak? Yung binti po niya. Binti. Apo. Hindi yung balat ha, binti mismo ha. Iba kasi yung balat, iba yung binti. Balat daw po yan. Ha? Yung Kinukuha ko yan. balat po ng binti Ah, niya. balat ng binti. Oo. Ay, mabuti maliwanag kasi pagka yung binti ang nagbibitak-bitak, mabigat yun, di ba? Parang kumbaga sa pilapil eh. Ibang dating yan. Oh, Doktora Sara. morning. Nagbibiyak-biyak ang binti. Nagbibiyak-biyak ang binti. Pwede bang makitabi dito? Ha? Good morning, Pilita. Bigla kang bumait Oh, ah. yan. Gano'ng Bigla katagal? kang namumupo ngayon ah. Go ahead po, Doktora. Hihirit sana ako, biglang natigilan ako. Ayan. Oh. Anyways, yeah, good morning, Pilita. Yung katanungan mo ay tungkol dun sa pagbibitak-bitak ng balat sa binti. Sa binti, oh. Gano'ng katagal na po ito? Ano pa po siya, nung simula pa po ng sanggol hanggang ngayon po, 4 years old na po siya. 4 years old na siya ngayon. Oh. Mula sanggol. Ngayon mo lang naisip yung tanong yan? Oh. 4 na taon na, nung sanggol pa. Oh, si, ano? Okay. Usually kasi nga, pwedeng, probably nung time na pinagbubuntis kasi siya tatay, kuya, nung nanay, pwedeng hindi rin well hydrated kasi multifactorial din po yan, ano. And then pwede rin may mga minsan kulang din sa basta kulang sa nutrition or either hindi balance yung nutrition kasi very important po yung ganyang factor dahil po sa mga protein intake no napaka-importante like yung mga collagen, elastin. So pag kung meron imbalance diyan, yan po nagkakaroon po ng effect yan dun sa fetus na kinikerry ng nanay. But since nga po nandiyan na yung problem, ako I suggest I would like you to see a dermatologist kasi ang options diyan either tutulungan ka kasi na balatan po yan i-exfoliate. Okay? So Babalatan palalo. Apo, ano? i-exfoliate. Para magpalit. Yes, para magpalit. Kasi kapag po sobrang kapal na yan, at hindi na talaga natatanggal, normally po kasi kapag below 45 years of age, every 28 to 30 days, nagpapalit po tayo ng cells. And then above 45 years of age, every 45 to 60 days. Bata pa naman siya, 4 years old pa lang eh. Yeah. So tama-tama So pasok pa siya yan. doon sa 28 to 30 days. So ganun Pag generally. pinabayaan yan, magiging bakokang. Hindi na mascar yun, kuya, yung bakokang. Kasi pag napabayaan po niya, too much dryness can bring about irritation po, and then itchiness, and then isa scratch po. Eventually, magkakaroon ng secondary bacterial infection that we do not want to happen. So ngayon, kung wala pa siyang time para magpunta sa isang dermatologist, pwede rin naman siyang kumuha ng mga available po na mga moisturizers or mga anything that can hydrate the skin available po sa merkado. Yung mga shea butter, nakakatulong po yan. Okay, yung mga may aloe vera. Yun po, usually, yun muna po, initial remedy, but kung gano'n na pong katagal yan, ibig sabihin nag-pile up na po talaga yung skin cells, that might not help really a lot, ano. So ako, talagang Dapat suggestion patingnan ko sa derma. punta po kayo. Oo, Pero magkaiba ba yung dermatologist na tumitingin sa mga baby, sa mga bata, yung kumbaga parang kasi di ba Pedioderma, may parang pedia, di ba may pedia adult dentist din, di ba? Meron iba ba yung pediaderma sa dermatanda? Okay, kuya, ganito yun. So, Oh. yung dermatology po, pwede po siya, meron siyang clinical, may siyang aesthetics, Oo. no? Meron po mga doctors na trained sa pareho. Ngayon, yung sinasabi niyo po, yung clinical dermatologist, yan po yung mga sakit sa balat, no? Meron din pong nagsispecialize pa more ng pediatrics po. So, maganda rin po kasi yun, kung may makuhang pediatric dermatologist, much better. But just the Though- same, pwede sa mga clinical dermatologist Yeah, patignan. apo. Yun Pero po pwede mo siya. din tignan yan, di ba? Pwede rin naman Dahil po. ikaw naman ay Nag-train din naman po ako. Only that hindi lang po dito. Kasi po here po, ang training po ng clinical dermatologist, yun po yun talaga yung focus. Ako po primarily aesthetics po. However, para for Good Morning Kuya, nag-train po tayo pwede sa rin. labas. So, Patignan okay din mo, naman. Pelita. Kasi, yan need yan. Kailangan ma-check para malaman kung ano talaga ang gagamitin dun sa bata. And then, inom ka maraming fluids kasi talaga, ang skin po kasi natin is a reflection of our nutritional status also. hydration. And hydration. Having said that, yung mga nagpapapayat kayo, mas maganda mag-hydrate kayo. Kasi para wag kayo magkaroon ng stretch mark. Tama ba yun?
Tama ba yun? Papapayat ka ba? Nakaturo ka sa... Hindi ka naman matanda. Ay, hindi ka naman matanda. Eh, kuya, kasi tingnan mo bago sa na tayong monitor. Rina. Oo, pag magkatabi Hindi, kami. kasi yung monitor ngayon, parang nai-expand eh. Aside from the fact na talagang 20% tumataba ka sa sa TV. Pero si Rina, tiga mo pagka sa TV mo tinignan, mukhang hindi pa yan. Pero pag nakita nyo si Rina sa personal, lagyan nyo ng buntot at saka tali, pwedeng pali pa rin. Saranggola. Kuya, yung sinabi niyo po kanina, yung sa nutritional yung like pag nagpapayat pa sabi dapat hydrate ng hydrate. Bantayan din po natin yung hair. Kasi ang dami ko pong pasyente na na-encounter na parang akala mo nag-chemotherapy. Talagang nung pumayat po, naglugon po ng ng buhok. Hindi iba. Hindi, pero tama ba yun na kailangan pag nagpapapayat ka or sa bagay, generally, kailangan hydrated ka talaga eh. Pero what I'm saying is, the more, kung gusto mo magpapayat ng para yung skin mo mas hindi, parang hindi ka Dry. prone sa mga stretch marks or things like that, dapat nag-hydrate ka. Di ba gano'n? toning Tama ba yun, mo. doktora? Very, very true po, kuya. Oo. Yung skin tone kasi Hydrate ka dapat talaga laging may fluid. Kasi yung cells natin, ang laman yung talaga niyan is fluid and protein. Okay. So, Pelita ha? Yan, sabi ni doktora, mag-hydrate ka. Thank you, Pelita. Si Pelita. Okay ha? May comment lang ko, kuya, Sige, sa'yo. Alam namin na bahay mo to talaga. Alam ko na bakit. Kaya wala may isa pa Kaya ganyan ko na nga eh. Alam mo, sa TV, yan ang dapat daw iniiwasan para ang tawag doon, para wag kang nakadikit. Dapat wag kang gagaya sa kulay ng background. Para may breaker ako. Yan, may breaker na ako. Hindi na ako mukhang supa. Hindi kasi kanina palis kami, sabi ni Arlene, sabi niya, ito suot mo. Sabi ko, bakit? Para pareho tayo. Gusto niya lagi pagka umaalis at kasama ko siya. Ang tawag dyan sa love seat, di ba? Yung dalawa. Love sofa. Hindi naman to dalawa, tatluhan to. Pero na lang, kung ang upo dito, mga Malaki. malalapad, di ba? Kuya, last time nagtatalo kami. Bakit saan daw mas lundo yung sofa? Kung dito sa banda dito o dito? Dito. Eh, dito. Dito, well, ako, nabawasan na ako ng nasa 16 pounds. Wow! Kumakain pa ako, In how many weeks? Mataba pa ako rin eh. Wala nung bumalik si 165 pa ako Kuya. eh. Oo, laki na nga ng pinayat ko yan. 165 pa ako. Pero, Halos pare-pareho lang tayo. medyo... Kayo nagkakalayo. Kailangan pa, Hindi, ako naman, nagkikinwa. Tapos nagra-rice pa konti-konti. Pag ngayon na, isa-isang kutsara, pag nauumay ka sa ulam, kagaya na Tony George, nauumay na. Tony George.